umaga muli. Isang napakagandang araw, unang araw sa isang linggo. First Sunday of June. At tayo po ay magpasalamat muli sa Diyos dahil tayo ay nakarating at pinarating sa araw na ito. Tunay po na ating Panginoon ay napakabuti. Ang kanyang katapatan sa atin ay kailanman hindi nagmamaliw. Tunay na siya po ang siyang may kalinga sa atin. Muli ang ating mga pamilya ay dalhin natin sa Panginoon sa panalangin at ang ating lugar, ang ating bayan, ang ating mahal na bansang Pilipinas. Tayo po ay mananalangin. Muli, ito ang inyong abang lingkod, Pastor Cyril Ganancial, Conception Bible Baptist Church. Mag-aalay ng panalangin at samahan niyo po ako sa maikling oras na ito. Ang ating food for the day ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Apostle Paul said, "Be ye followers of me, even as I also am of Christ." We are talking of spiritual leadership. Importante po, bawat isa sa atin may kanya-kanyang relihiyon. Bawat isa sa atin may tinitingala na isang leader or spiritual leader. At ito po ay napakahalaga because ang mga spiritual leader ang mag-guide sa atin, sa pamilya natin upang dapat mapalapit sa Diyos. Pero may pasabi po yung Bible na napakahalaga doon sa mga tagasunod, doon sa mga tagapakinig, doon po sa mga taong nakikipag salamuha kasama ng spiritual leader. Ang sabi niya, "And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you." Ito po ang pasabi. Talagang we, the followers, are asked by the Lord na kilalanin, know them which labor among you are over you in the Lord, and admonish you. Sila ang nag-i-instruct, sila ang nagtuturo. Kailangan kilala mo yan. Maraming mga tagasunod, kilala nila ang leader nila sa pangalan. Kilala nila ang kanilang spiritual leader sa posisyon. Pero sa personal na buhay, hindi. At dyan marami po ang naluloko. Nung ako po ay tinawag magpastor, napakahirap. Dahil ang buhay mo, kinakailangan bukas na aklat sa mga tao. Dahil hindi mo sila mapasunod at hindi sila maniniwala kung hindi nila kilala ikaw. Nung kami po pumunta dito sa Concepcion, talagang sira yung buhay ng mga leader, kaya walang naniniwala. At yan po ay napaka-importanting tingnan. Sa panahon natin ngayon, basta okay na yung mga tao, makasimba, makapunta sa simbahan, okay na, at kung ano man ang susubo sa kanila, yun na lang. But in the Bible, iba. Sa Biblia kasi, talagang sabi ni Apostle Paul, "Sundin niyo ako habang ako'y sumusunod kay Kristo." At yan po may papakita yung modeling
setting up a good example, yun po talagang nire-required eh. Good leadership has a good example. At ang example po yan ay ang kanyang buhay. Hindi lang siya dapat magaling at makilala sa magaling magsalita, magaling magsermon, magaling mangaral. Lagi po yan ang sumusuporta sa kanyang pangungusap ay ang kanyang ginagawa at ang kanyang buhay. Kaya sinabi na kinakailangan kilalanin mo, know them which labor among you. Hindi mo lang siya dapat makilala sa pangalan, hindi mo lang siya dapat makilala sa posisyon, hindi mo lang siya dapat makilala sa kanyang pangungusap na magaling. Kasi lahat naman po yan, ako naniniwala, lahat po ng spiritual leader may kagalingan talagang mga mangungusap. Dahil sa katagalan, magiging eksperto yan eh. Magiging pinasa. Reality mo yan sa aking experience. Pero ang hindi po ma-deny, ang hindi po talaga ma-deceive, hindi mo pwedeng mapalinlang yung tao eh. Sa buhay talaga, sa buhay. Kasi sa pangungusap, pwede kang magaling mangusap sa harap. Pwede kang magaling magturo sa harap. Pero pag tanong ang buhay, pag ikay wala na sa iyong lugar, pag wala ka na sa iyong pulpito, pag wala ka na sa iyong pag ikay nasa bahay na, pag ikay nasa trabaho na, how's your life? Ganun mo yun eh. Pag nasa ibang lugar ka, ikaw ba ay mapagkikitaan pa rin ng kabanalan? So doon papasok yung pag-uugali. Kaya hindi mo lang dapat kilala ang leader mo sa pangungusap, sa posisyon, sa pangalan. Nung sinabi ng Bible, know them which are laboring among you and are over you in the Lord. Kailangan alamin mo, kilala mo dapat ang kanyang buhay. Alam mo dapat ang kanyang pamumuhay. Kasi doon mo maire-render yung respeto eh. Tayo pa namang mga Pilipino, very religious tayo. Pero alam nyo, mahirap po, madali po tayong maloko pag tayo po ay tumitingin lang sa magaling na pangungusap at sa posisyon, pero hindi natin tinignan ang buhay. Kaya sabi ng Panginoon, be thou, sa amin po mga leader yan. Sinabi ng Panginoon kay Pedro, be thou example to the flock. At yan po ay talagang matibay na ebidensya na ang leader mo ay maayos pag kilala mo siya sa kanyang buhay. Opo. Kaya lagi mo sinasabi na hindi mo makilala ang tao sa TV. Maraming mga TV preacher. Marami pong mga taong magagaling sa palabas, sa TV. Pero ang pinaka-importante po, buhay. Lagi kong sinasama yung mga tao po, mga tagapagturo na laging tuturo ng tuturo. Turuin nila naman, yan, maling reliyon yan, ito, mali ito, yan, mga mali ito. Lahat po yan ay mali. Tapos siyang nagsasalita, siya lang tama. Ganun eh. Kasi kilala mo sa malayuan. Kilala mo sa galing mangaral, galing magsalita, magaling mangumbinse, magaling sa logika. Pero sa totoo lang, buhay po ang pinaka-importante kasi ang buhay, ang pang-araw-araw na buhay, makikita mo eh. Hindi po yan madidinay. Kaya tatandaan nyo, the life of a leader is so important dahil siya po ang mag-i-influensya
sa buhay mo. Ours, ay ko sinasabi, as a pastor, may kasabihan sila as a leader daw, behind the leader, the successful man is a woman. Opo, sa leadership yan. Behind a successful man, businessman yan, politician man yan, ano man yan, is a woman. Oo. Pero pag behind a political, behind a leader, spiritual leader, are women. Nako, delikado na yan. Doon na yan sa buhay. Sa buhay na po yan makabase. Kaya, oftentimes, hangang-hanga tayo sa mga leader sa showbiz. Because, ang lagi nating tinitingnan, ang ganda, gandang lalaki, gandang babae. Mayroon ding nakatutuwa. Sobrang ganda sa showbiz kasi ang qualification dapat sobrang ganda ka. Kung babae ka, kung lalaki naman, sobrang pogi ka dapat. At isa pang tinatanggap sa showbiz ay sobra ka dapat pangit para artistahin ka. Ganun eh. Pero ako po, hindi kasi ako humahanga sa mga showbiz, lalong-lalo na makikita mo, immoral. Grabe. Palit-palit ng asawa. Anong ipakita mo sa akin magandang halimbawa? Wala. Tayo, nirespeto natin ang tao sa pangalan, sa posisyon. Pero sa leadership po kasi, lalong-lalo na sa spiritual leader, ang tinitingnan ho, hindi pangalan, buhay. Buhay dapat. Ang buhay niya ba maayos? Magandang halimbawa ba yan? Sabi ng Bible, you ought to be example, a role model to the flock. So doon ba base? Makikilala mo lang ang tao pagkasama mo. Makikilala mo spiritual leader mo pagkasama mo. Kakilalanin mo yung buhay. Pag wasak ang tahanan yan, pag walang tahanan yan, delikado. Pag immoral yan, delikado. Pag corrupt yan, delikado. Ganun po eh. Kaya sa buhay naming mga kapasturan, mga spiritual leader, talagang transparency. Papakita mo sa mga membro. At yun po ay talagang ini-emphasize ko so well. My words should be backed up by my life. Ba't hindi lamang po yan? So, laging sinasabi, yun nga, behind the successful man is a woman. Sa pastor po, hindi. Behind a successful spiritual leader is not his wife, but it is his family. Pamilya po yan. Pamilya. Behind a successful spiritual leader is his family. Kasi nakasulat sa Bible, how can you rule the church of God if you do not know how to rule your own family? So, ka-importante. At hindi lamang yan. Sinasabi ko sa aming congregation, behind a successful pastor is not only his family, but his congregation. Ganun ang law. Because, sabi niya, how can you rule the church of God if you do not know how to rule your own family? So there should be ruling first in the family, and then ruling in the church. So back up siya dapat. Back up. Ang kanyang salita is back up with his life. His person is backed up by his family. And his leadership are backed up by his people. Ganun po yung prinsipyo ng Bible talaga. Kaya, sabi nga nila, ang isang leader na tama, para siyang tutulay sa alambre. Tutulay siya para siyang dadaan siya sa isang daanan na napaka-selan dahil
Hindi lang siya enough na magsalita. Ang buhay niya po ay scrutinize at titingnan niya. Oo. At yan po ang makapagpatotoo ay pamilya niya at mga tao. So, what should we do as leaders? Sabi ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Yan yan. Pag follow me lang, lahat sundin mo. Kulang mo yan eh. E pag follow me lang walang example dyan at maraming leadership na ganyan. Susunod ka lang kasi boss siya. Pero walang example dyan. Mayroong nagsabing iba sundin mo yung sinasabi ko, huwag mong susundin ang ginagawa ko. Hindi magandang leadership yan. Kaya always doon babase. Buhay. Tandaan nyo, buhay ng isang leader, what really counts, it is not his talks, it is his walks that really counts, and persuade people that he is a very good leader. Dagdagan po natin bukas yan. Tomorrow, isi-share ko sa inyo saan magiging example ang leader na maayos. Manalangin tayo. Heavenly Father, Lord, you'll bring our family again sa inyo sa araw na ito na linggo. O Diyos, kumikilala kami na kailangan namin muli ang inyong pagkabay sa araw na ito. Ingatan ninyo ang aming mga galaw. Ingatan ninyo ang aming mga trabaho. Bigyan nyo ng katagumpayan. We pray, Father, na pag-iingat ninyo sa aming mga pangangatawan. Sa all members of the family today, we pray, Father, for your protection, provision, and preservation. Sa lahat po ng residente dito sa Little Baguio, lahat po ng mga pamilya na nandito po nakatira sa lugar ng aming mahal na Little Baguio, Panginoon, I pray that every father, every mother, every children will be in good health today by your provision, by your preservation, and by your protection. Hiling namin ng Panginoon na kami ay inyong patnubayan sa araw na ito. Ang inyong pagkalinga, ang inyong patnubay, ipagkaloob nyo sa bawat tahanan sa araw na ito. Cover us, cover our families, cover our place, cover our houses with your sheltering hand. Father, we pray that you will be the one that will cover us from all these sicknesses and pandemic. Hindi pa po tumitigil ang mga nahahawaan at more pang nahahawaan. But Lord, we pray for your sheltering hand na kami, Panginoon, ay hindi manghahawa. Walang nahawaan sa amin. Thank you po for the safety na ginagawa ng aming mga LGUs, ang aming mga government officials. Lalong-lalo na ang paging maagap ng aming Mayor, Andy Lacson, and all of his crew, and all of those barangay captains that we have. Dalangin namin, O Diyos, na protektahan niyo sila sa lahat sa araw na ito at ingatan. Keep our town, keep Concepcion, be safe, and even our province, Tarlac, be safe from any COVID-19 incident, para po patuloy kaming makalibreng gumalaw, magtrabaho, at Panginoon, patuloy na you healed the Philippines, you healed our land. We pray for our frontliners, doctors and nurses that are caring, that are working in the hospitals, caring for the sickness
sick people, Lord. Dalangin namin na sila din ay protektahan nyo. Huwag magkasakit, huwag mahawaan. Most of all, Father God, I pray na sila ay makaligtas pa ng marami pang mga may sakit. We're thinking of Dr. Ellen Grace Balinas today na nasa San Lazaro Hospital. Dr. Victor Ticats na assigned sa U.S. Lord's and Hospital. Pray, Father, for your continual guidance, continual protection. Heal the sick. Heal our lands. Ito po'y aking hiling in Jesus' name. Amen.